Hello, this is our discussion, quantities of different magnitude, choosing appropriate units, and applying scientific notation. So, let's start with the common metric prefixes. No? So, first, we have prefixes, or prefix, symbol, meaning, power, and example. So, if we have giga, the symbol is G. So, this means this is billion. So, this is power of 10. So, the same thing with the mega. Mega is symbol is capital letter M. So, this is million. Then, this is power of 6. Or to the power of 10, so nasa taas is 6. So for kilo, K meaning means 1,000. So that is 3 sa taas ng 10. No? So hecto is age. So this is 100. So this is a raise of 2. Deka, da. So meaning this is 10. So this is a raise to 1. So base unit, this is any unit na pwede natin gamitin. Kalagay dito. Meters. Ito meters, gram, liter. No? Then we also have deci. So, small letter d. So, this is 1 over 10. O kaya, to the power of negative 1. So, the same thing sa mga to. Centi, milli, micro, nano, pico, femto, and alto. So, ayan yung mga meaning nila, yung symbol and power. Ito, pinamemorize ko sa inyo. Kailangan memorize to. So, I hope this one naman, identify the appropriate metric units for measuring small, large quantities listed below within the designated area. So, dapat gagawin nyo to sa school since walang pasok. Pinagagawa ko sa inyo to sa papel, kahit sa anong papel na lang, no? Baka ano kayo, nasa school yung notebook niyo. Kahit sa anong papel, pwede sa notebook, pwede sa one whole. Sana may mga sagot na dito. Dito rin. Ayan. So, hindi muna natin ito sasagutan natin ito sa face to face. So, ayan, common prefixes. So, let's do have the scientific notation. What is scientific notation? Sabi dito is a mathematical method used to express very large or very small number in more concise and manageable form. So, it is especially useful in scientific disciplines where such as number are prevalent. So, it is being presented as m times 10 raised to m. So, where is our m? Pag meron tayong m, so this is the value of your, the value, no? So, any value, any number, no? So, this is any number. So, yung n naman, yung kaninang pinakita natin sa prefixes. Yan. So, let's have the following first, ano? Let's do have an example. So, example. So, applying scientific notation to SARS-CoV-2. So, using scientific notation. So, let's consider the size of the SARS-CoV-2 virus. So, the diameter is approximately 60 to 120 nanometers. So, pag sinabi natin nanometers, so 1 nanometer is equivalent to 1 times 10 raised to negative 9 meters. So, paano yung ganyan? So, to do this one, kunin lang natin yung value na ito. So, ito kasi pagka sinulat natin to ng itong 60 na to, ang goal lang natin, makita natin kung nasaan nakalagay yung decimal place. Tandaan natin, pagka walang decimal place sa isang number, palagi yan nandito. So, lagay ko na lang dito 60 yan, palagi yan nandito. Then, ang gagawin lang natin, so since this is 9, gagawin natin, pupunta natin yan pa right, pa left, sorry. Papunta dapat to ng left, pagka negative, no? So, ang gagawin nyo dyan, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito na yung decimal ninyo. 0.00. 0, puro 0 yung nandito sa mga nauna. O kaya, pwede natin siya isulat ng baga nito. 0.0, para malinaw, alisin natin yung mga ilang 0 to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, tapos 60. So now, this is your normal range. O kaya, this is the tawag natin dito. This is the not scientific notation of the of this kind of problem. Kasi ang tawag dito, nalimutan ko na din. Sige, punta tayo sa iba. Punta tayo dito. So, since we have 60 na, so this is the answer for 60. Let's do have 120. So, lagay natin 120. Nasaan yung point, decimal point natin? Palagi siya nandito. No? Ayan, palagi nandiyan dyan. Kaya magbibilang lang tayo ng 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So,
Ano yung ginagalaw po natin dito? Ang ginagalaw natin dyan ay yung decimal, no? May decimal tayo dito, tama? So, ang gagawin natin, may 0 tayo dito. Sir, ba't pa may 0 sa unahan? Standard na lagyan ng 0 sa unahan, no? So, hindi natin binibilang yung 0 sa unahan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 lang pala, sorry. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos 1, 2. Tapos, pwede natin lagyan ng 0. So, now, this is your, this is the answer for 120 nanometers. Pwede rin walang 0 to, pwede rin meron. No? So, gawin na lang natin standard, lagyan na lang natin ng 0 para hindi kayo malito. Oops, ilan yun? 0, 6 na 0, 120. So, this is now your... So, again, let's proceed to this one. So, convert to scientific notation. So, express each of the following numbers in scientific notation. Here, ang rule lang natin, unang rule natin titignan, hanapin natin dito yung decimal, no? Yung decimal point. So, let's do have example. So, ang gagawin natin dito, kung papunta tayo dito, papunta sa kanan yung decimal natin, gagawin kasi natin siyang scientific notation, magiging negative yung nasa taas. No? Magiging negative yung n. Pero kung papunta dito, yung decimal natin, yung 10 magiging positive lang. So, ayun lang yung rule nating susundan. So, dito, mangyayari, since pag ganito siya, ang goal lang is mapunta dito ang decimal, pagka ganyan siya. Papunta tayo dito, papunta sa right. So, 1, 2, 3, 4. So, bali ang mangyayari dyan, this is equivalent to 4.51. Bilangin lang natin ulit. 1, 2, 3, 4. O, 4 daw siya. Times lang natin siya sa 10 raised to negative 4. So, now, that is your scientific notation for number 1. Next, let's do have number 2. So, the same lang din ng principle kanina. Ang decimal point nito ay nandito. Yan. Tandaan niyo kung wala siyang nakalagay na decimal point, nasa dulo siya. No? So, this is 1, 2, 3, 4. So, ang goal ay maitabi lang natin siya dito. So, that is 4. So, isulat natin 7.8. Times lang natin siya sa 10 times positive 4. So, that is now our answer for this question, for this number 2. Next, let's do have the number 3. So, the number 3, meron lang tayo dito. Ang goal natin ay, again, ang decimal nandito yan, di ba? Ang goal natin, ilalagay lang natin ang decimal doon. No? Kung saan nauuna. No? So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. So, this is now 7. So, gawin natin 5.6 times 10 raised to 7. Positive 7 tayo kasi ito kasi ang ginagamit nating rule. Itong nauuna. Next. So, the same lang din dito. So, dito yung decimal places natin. Ang goal natin ay maipunta yan dito sa unahan. So, this is 1, 2, 3, 4, 5. So, this is 1.23 times natin sa 10 raised to 5. Positive 5 pa rin kasi papunta pa rin tayo sa kaliwa. Yung decimal place lang, no? Next, dito naman tayo. So, number 5. Number 5, ang goal ay maipunta natin siya sa pinakaunahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, this is now 3.2 times 10 raised to negative 7. Another na naman. So, ang goal ay mapunta natin sa unahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is 7.1. Tapos, times lang natin sa 10 raised to negative 6. Plus, kung napapansin niyo, ito lang kung ano yung nandito, ito lang din yung sinusulat ko dyan. No? Kung ano yung nandito, ito lang din yung sinusulat ko dyan. Next. Ang goal natin ulit, the same lang din, mapunta natin siya sa unahan. No? Ang unahan nito ay nandito. Unlike dito sa example number 4 and 5, ang unahan ay nandito. No? Next. Same lang din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, this is 3.79 times 10 raised to negative 9. So, the same lang din. Ang goal ay nasa unahan nito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, this is, 5, 9 na isulat ko. So, that is 11. So, this is 5.3 times 10 raised to negative 11. So, now, here's the answer for the conversion of scientific notation. Ayan yung mga sagot. Next, proceed tayo dito.
So this is now your exercises. Isisend ko na lang rin to, no? If you don't like this, na nakasend, pwede nyo rin naman i-post yung video. Next, let's do half this. So convert to standard notation and rewrite each of the following number into the standard form. So ito naman kabaliktaran to ng scientific notation. So since same pa rin naman siya principle, gagamitin natin rule yung kanina pa rin. Sige. Sabi natin dyan, if we have this, ang gagawin lang natin ay negative 4 to, papunta naman siya dito. No? Pagka, papunta naman, pabalik naman siya. Pagka negative, yung 10 raised to negative n, pabalik naman siya. Then, dito rin, pabalik lang din siya. 10 raised to negative, positive n. So, ito naman, kabaliktaran lang na ito ng isa. So, ang gagawin lang natin dito, sulat natin to dito, 4.5. So, that is a raised to negative 4. Sulat lang tayo, 1, 2, 3, 4. So, that is 4. Wait lang. Nag-straight siya. So, again, this is 1, 2, 3, 4. So, this is your 0 point, no? 0, 0, 0. So, burahin ko lang yan. Magiging ganito siya. Ay, ba't ganun? Burahin ko lang tong So, bali, magiging siyang ganyan. Burahin lang din natin to. Kasi wala nang point doon. So, this is magiging ganyan dapat yung sagot. Next, dito naman tayo. So, dito naman, hindi ko siya ilalagay sa gitna kasi positive siya. Okay lang natin. 3.2. Tapos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, magiging siyang 0, 0, 0, 0, 0. Listen lang natin yung ganito yung magiging itsura niya. Tapos, wala na rin dapat decimal to. Ayan. So, magiging ganyan. Ayan. Ayan. So, magiging ganito yung sagot nyo dyan. Next. Dito naman, nasa siya, nasa negative, gitna natin siya ulit. No? So, 0.81. Tapos, 7 daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, this is 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapos, burahin ko lang to. Pati yung dito. Bali 81. Tapos, ito na yung magiging sagot dyan. Next, dito naman, 6.7. 6.7 yan. So, 1, 2, 3. Tatlo lang siya. Bali, magiging, sulat lang natin siya, 6,700. Next. Ito naman ay negative. Lagay natin siya sa gitna. 0.3. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, kung nakikita, ito lang din yun. Yung binibilang ko, 1, 2, 3, 4, 5. So, 0 dito, 0 dyan, 0 dito, 0 din dito. So, alisin natin yan. May decimal na dito. Dito sa kabila, wala. So, this is right. So, now, this is your answer for 5. So, 5.6 naman. So, 4 naman siya. 1, 2, 3, 4. So, magiging siyang 0, 0, 0. So, this is 56,000. Sinusulat ko na lang ng ganito para madali kasi sa akin. Next, number 7. 1.2. Tapos, negative 2. Mali pala yung pagkasulat ko. Ilagay natin siya sa gitna. Negative 2 siya. So, 1, 2. So, bali 0.0. So, nandito siya. 0.012. So, this is now your answer for number 7. Next, number 8. Number 8 naman. So, 7.8 siya. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, burahin ko lang tong burahin ko lang yan. Burahin ko lang din tong tong decimal. Laki kasi nun no? So, this is 3, 3. So, ito na yung magiging sagot nyo dyan. So, you may also answer this one. Ito, exercises din to. As part of the exercises, pakisagutan din to. So, ayan lang muna. Thank you.